if it is not sufficient in form, ito yung proceeding kung hindi siya sufficient in form, may kulang, mali, ibabalik yan ng Committee on Justice to the SecGen o balik yan sa iyo within 3 session days. And within 3 session days na naman, 3-3 palagi. Ibabalik yan sa complainant, ayusin mo yan. So, para ibalik na lang. But if it is sufficient in form, doon na tayo sa determination of sufficiency in substance. No? So, kung sufficient na yung form, tama na yung forma ng pleading, dito na tayo sa substance. So, itong substance, ito yung recital of facts constituting the offense charge, which is determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. So, ano bang allegation nila kay Inday Sara? One of the allegations is that she plotted to assassinate I hate to call this guy a president, and the first lady ko, I don't know how to call her, Palaka, si Miss Palaka, and si Speaker, Martin Romualdez. So in what circumstances nagplot si Inday Sara? Kailan niya sinabi? Paano niya sinabi? Ano yung mga words na sinabi niya? O sinong nanonood? Paano mo nakuha yung video? O sinong kumuha ng video? Kung ito man yung ebidensya ninyo, ito yung result of facts which constitutes the offense charge. Kasi ito yung magdetermine kung may jurisdiction yung Committee on Justice. So, if it is not sufficient in substance, dismiss. However, kung sufficient in substance ito, ifo-furnish nila ang respondent sa Inday Sara ng copy of the resolution or the verified complaint with an order to file an answer. So, dito na. So, kung sasagot si Inday, answer under oath So, kung sasagot si Inday Sara, yung kabila, pwedeng mag-file ng reply. Si Inday Sara naman, pwede rin mag-file ng rejoinder. So, ganyan yan. Di ba? Complaint affidavit, then counter affidavit yan sa DOJ, sa korte. Dito, answer. And then, file naman yung kabila ng reply, yung complainants, then rejoinder yung si Inday Sara. Now, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, it will conduct a hearing. So, doon, nakikita na natin yan dati, nagkakandak ng hearing doon sa Committee on Justice. You present evidence, you present your witnesses, and then they make a resolution. So, ito yung proseso. Ito yung proseso kapag congressman ang nag-file or any citizen with resolution of endorsement ng isang congressman. Dalawa. First, 2. Anong ginawa ng mga congressman ni Marcos? In-abbreviate nila lahat yan. Hindi tayo dumaan sa Committee on Justice. Hindi pinasagot si Inday Sara. Ito dapat yung first. Sasarain muna dapat ito bago umabot sa Senado. Kaya nga meron tayong ganitong proseso to ferry out the truth right at that stage. Kaya nga ang sabi dito, ang sabi ng rules, kung merong sufficient ground for impeachment, that's the time you conduct a hearing. Tawagin mo na yung witness mo. Doon pa sa Justice Committee. Doon pa sa House of Representatives. What they did, binura nila lahat yun kasi nagmamadali sila. Ang ginawa nila, kinonvert nila yung verified complaint ng any citizen, nila Laila de Lima, nila Padre, with resolution of endorsement ni Bordado, kinonvert nila into a resolution of impeachment signed by at least 1/3 of all members of Congress. So dito natin mapakita na sinungaling si Marcos Jr. Hindi totoong nakatali ang kanilang kamay na pipirma na lang sila doon. They chose to convert an otherwise lengthy process, shorten it, and transmit the articles of impeachment to the Senate. Pumirma sila doon. Hindi nakatali ang kamay nila. Mahaba ang proseso. Doon dapat sila sumunod. Ito dapat ang sinunod nila. Dumaan ka sa SecGen, dumaan ka sa Speaker, dumaan ka sa Justice Committee, mag-hearing kayo. So anong ginawa nila? Hindi nakatali ang kamay nila. They chose to sign and transmit it right to the Senate. In other words, hindi totoong walang kaalyado siyang nag-file. Sila ang kaalyado nilang nag-file. Basically, they converted an otherwise private complaint into an article of impeachment, resolution of impeachment by at least 1/3 of all members of Congress. Yan ang totoo. Sinungaling si Marcos, mga kababayan.
And that's why that's what prompted me na mag-live ulit today. After many months na hindi ako nag-live. Because kailangan na hindi ipakita ang kasinungalingan ni Mr. Marcos. Na sinabi niyang hindi nag-file ang aking mga kaalyado. Dahil sumunod sila sa akin. Hindi. Yung mga kaalyado mo ang nag-file. They converted the mode number 2 into mode number 3 by filing a resolution of impeachment signed by at least 1/3. Sabi mo 215, Marcos. Yun yung mga kaalyado mo. They filed effectively the resolution of impeachment. Oh. Hindi kayo sumunod dun sa proseso na dapat sarain muna yan sa Justice Committee. Because nagmamadali kayo. Itong action na to, hindi ito out of your desire to exact accountability. It's designed to consolidate political power in the hands of Marcos and his wife. Aabot tayo dyan, mga kababayan. Oh. So, ito ngayon, pinatunayan ko sa inyo, sinungaling si Marcos. Ang mga kaalyado niya mismo ang nag-file ng resolution of impeachment. Contrary sa kanyang mga sinasabi. Hindi nakatali ang kamay nila. That they will have to sign because nakatali ang kamay nila. Hindi. It has to go through the process. Kaya nga ang haba ng proseso pinagsasabi ko. So that you will understand. Ito pala dapat ang sinunod. Ito pala dapat ang sinunod. Pero anong ginawa ninyo, Marcos? Na mga kaalyado mo, binura ninyo yung rules of impeachment, rules of procedure in impeachment proceedings, diniretso nyo papuntang Senado because wala nang oras. Wala nang oras at gusto nyong mangyari ito. Now, mga kababayan, dito tayo sa bakit hindi natin pwedeng hayaang ma-impeach si Inday Sara. Dito muna ako sa dalawang grounds. Dalawang grounds na sinabi nila. Large-scale corruption. Ito yung intelligence fund, confidential fund. Tandaan niyo mga kababayan, the allegations were made by politicians. These are political animals designed to preserve their political survival. Yuyuko at yuyuko yan kung sino ang presidente sa Malacanang o sino ang taong nasa likod ng upuan ng presidente nagdudikta sa kanya. And I mean Lisa Marcos. That's the hard reality. Yuyuko at yuyuko yan. You see, karamihan itong mga congressman na to, Duterte to sa panahon ni President Duterte. Ngayon, na iba na, si Marcos na, nandun na naman sila. Doon na naman sila yumuyuko. So you see, these political animals bow down to no one except their own political survival. So their decision, their judgment are not necessarily based on justice, are not necessarily based on facts and the law. So wag natin paniwalaan itong mga to. Hindi natin pwedeng paniwalaan to because their decisions, their judgments are based on their political considerations, based on their political survival. So wag natin paniwalaan yan. Ako, I don't. Because galing ako dyan. Alam ko yung kalakaran.